na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Sir, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat na sa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun na broken, hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Tulad ng madalas kong sinasabi, dapat ganito yung mga kanilang mga tinatalakay din sa kongreso ng ating mga mambabatas, ng ating mahuhusay ng mga congressman. Sa halip na puro Duterte ang mga laman ng kanilang mga hearing dyan. At dito nga natuon yung aking pansin, kaya medyo rest muna tayo dun sa mga Duterte hearing at mga congressman na mga sa tingin natin ay nagiging kontrabida. Dito muna tayo. Yung hearing na ginanap dyan na si Erwin Tulfo ang nanguna. At nagustuhan ko in fairness naman sa ating gobyerno. Itong tungkol sa nananatiling mataas na presyo ng bigas. At doon nga ay nalaman natin na ito pala July pa binaba na yung taripa bilang solusyon nga ng gobyerno sa napakataas na presyo ng bigas. At ito sana parati na may mga mahalagang pakinabang ang taong bayan, ang mga dapat na tinatalakay nila dyan. At yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Pero siyempre bago yan isang magandang araw po sa inyong lahat. Saan man solo kayo ng Pinas naroroon, mamahati ng pagpapala kahit maulan. Maghapon na pong ang mga ulan dito, maghapon magdamag, pero wala naman daw bagyo. At nagpupugay pong muli sa Makatang Tambay ng tanging puhunan ng mga lodik ng buhay. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pasubscribe mo. At panoorin mo na rin kung ano ang mayroon kay Makatang Tambay. Okay. At nagustuhan ko ngayon at natutok ako ron. Siyempre, impisado lahat tayo rito. Hindi lang ako. Matagal na kaya tayong nahihirapan at nag-i-struggle sa presyo na ito ng bigas na pangunahing pangailangan. Mula sa pinakamahirap hanggang sa mataas na kalagayan. Hindi ba? Kasi nga napakahalaga nito. Doon sa mga karaniwang tao, totoo, ito lang ang mayroon sila napakahalaga na isa ng yaman sa kanila. Hindi na pang ulam dahil nga sa kakapusan, hindi ba? Ang mahalaga lang may bigas, pero kung itong bigas ay mahirapan pa silang mabili ito, talagang worse na talagang kalagayan ng mga Pilipino. Yun yung ating masasabi rito. At naiiling ako dun sa mga ahensya ng gobyerno na pinagtatanong ni Erwin Tulfo sa hearing na yan. Unang-una nga tinanong niya nga itong BPI. Sabi niya, nagtataka kami. Hindi ba July pa ito ibinaba ang taripa? Mula sa 35% ginawang 15%. Mula ng taripa, 3 buwan na o 4 na buwan mula nung July hanggang ngayon, November, nananatili yung mataas na presyo ng bigas. Sino ba talaga dito ang dapat nating tanungin sa mga nangyayaring ito? Yung Department of Agriculture, si Assistant Secretary Asis Perez. Ito naman yung tinanong niya. Lumitaw sa kanyang pagtatanong dun. Wala rin pala silang karapatan na magpababa ng presyo ng bigas. Basta sa kanila lang sila yung nagmo-monitor ng mga yung dami nung ini-import, yung ibinababa.
Pero yung magbaba ng presyo nito, wala raw sa kapangyarihan nila. Eh di, nagtataka si Erwin Tulfo kung sino na ba talagang dapat natin ditong tanungin na responsable. Eh, nagtuturuan sila ng dahilan nga nito ni Asis Perez. Eh, dahil daw sa kakaunti naman yung inilalabas sa merkado na bigas. Kaya nananatiling mahal. Eh, doon nga pupasok yung hoarding. At binungkat din ito dahil ang nangyayari, sila yung pinapaikutan ng mga importer, yung mga nag-i-import. Dahil para manatiling mataas yung bigas, ang ginagawa ng iba, kaunti lang yung inilalabas. Siyempre, mintas kaunti yan, at ang mataas ang presyo niyan. At sasabing wala. Pero sa kabila ng katotohanan ito, napakarami palang bigas na inaangkat nila. Dahil mula nang ibaba nga yung taripa, ay dumami yung nag-import. Pero ang lumalabas, ay nagiging tuso sila at nagiging mautak. Sa halip na ilabas nila ng bumaba at magmura dahil nga sa unang-una pinabura na nga sila ng gobyerno na babaan yung taripa. Na para kung sila mag-import, mababa naman nila ibinta sa merkado sa mga retailer. Eh, hindi nga ganun ang nangyari. Kaya sa kahuli-huli yan, tinanong ni Erwin Tulfo kung ano ay kinabang ba nito ng pagbababa natin ng taripa sa halip na si Juan at Maria ang makinabang nito o yung mga nag-i-import. Tiniyak mismo ni si Asis Perez na ang nakikinabang yung mga importer, yung mga nag-i-import. At dahil nga sa kanilang pagtaya, dapat daw sa pagbaba na ito ng taripa, at least bumaba na hanggang 40 pesos or something yung presyo ng bigas. Hindi nagbabago hanggang ngayon. Hindi ba napapansin nyo hanggang 60, 50, 51, 53, 54, mga ganun ang presyo pa rin. Na kung sinuri din nila at tiningnan yung mga statistic kung dapat talaga sanang ibaba, lumilitaw na wala pang piso yung ibinaba, sintabo lang kung nagbaba man ito. Kaya nga dito, ang nakikita natin sa investigasyon na yun, parang wala talaga silang pakialam kung ang presyo man ng bigas ay mataas o mababa. Dahil pag sa kalagayan na ito na tinatanong na sila kung paano ito, kung sino ang dapat sisihin at ukil-kilin o talagang may responsibilidad na magpababa nito, nagtuturuan sila. Nagtuturuan na sila pag yung presyo ng pag-uusap. Pero alam nila yung problema kung nakakanino, kung sino ang nakikinabang. Tinukoy nila at tinuro na yung mga nag-i-import. Tapos may sinabi pa si Asis Perez na Secretary Arsenio Balisacan na magmi-meeting nga sila. Itong NIDA Economic Development Authority. Ito kasi yung secretary nito. Tungkol dito. Lalo siyang sinita dito ni Erwin Tulfo. At nakikita rin nga natin na talagang pabaya talaga sila. Wala talaga silang pag-intindi, pagmalasakit kung ano yung dinaramdam nakakapagpabigat sa taong bayan. Dahil sabi ni Erwin Tulfo, ibig mong sabihin pagkatapos ng mula July, ngayon November na, magdi-December na, hindi pa kayo nagmi-meeting at ngayon pa lang kayo magmi-meeting kung kailan ngayon natin pinag-usapan dito sa Kongreso at kumbaga nagtataka na nga ang mga tao dahil hindi nagbabago ang presyo ng bigas natin. At dito nga nakita natin na talagang sila, kaya nangyayari sa atin ito, wala talaga silang pakialam. Yun ang totoo rito. Kung kailan lamang sila masasalang sa isang hearing o sa isang pag-iimbestiga, doon lang sila nagkukumahog na kunyari ay may ginagawa. Dito makita talagang kahit yung Pangulo dapat iniintindi ito. Katulad nun, inintindi nga niya na ibaba yung taripa. Pero di niya sinubaybayan o tiningnan kung ano nangyari pagkababa ng taripang ginawa niya. Na hindi naman pala umiipik dahil itong kanyang mga sekretary, itong kanyang mga agency, mga ahensya niya, mga tulog naman sa pansitan. Kaya natin nasasabi niya Kaya nga siya sinumbatan na 3 months na o 4 months na. Mula nung iba yung taripa, bakit ngayon silang nag-meeting? Ngayon palang kung kailan nag-iimbestiga o iniimbestiga na sila, saka pa lamang naghahanda na kung anong mga dapat nilang pag-usapan para mapababa ito.
O doon natin nga nakikita, pinababayaan lang. Basta ang ibig lang sabihin pababain ko na yung taripa, bahala na kayo dyan. Dapat ito, sinusubaybayan. Katulad nun, pinababayan kung hindi nag-hearing, saka pala nagmi-meeting, saka palang naghahanda ng pag-uusapan nila ito ng NIDA at saka ng Department of Agriculture. At bilang panghuli na kumbaga parang konsuelo di bubo, samantalang po hindi pa naman natin na ipapababa, marami naman po tayong ipinapakalat ng mga bababang presyo ng bigas sa mga bayan-bayan. 29 pesos daw ito. Pero alam natin na itong 29 pesos na ito, mayroon nga nito. Pero masyadong limitado lang yung lugar na mayroon nito. At saka sa mga nakakabili na nga nito sa kanilang mga lugar, halos makain ng aso. Dahil nga sa napakababang uri ng bigas na sinasabi nila pinagmamalaki na 29 pesos kada kilo. Natatawa pa siya. Hindi talaga kaaya-aya yung ganoon na parang pagkatapos lang nung magbitaw niya ng isang konsuelo di bugo, parang akala niya resolba na yung kaso na dapat pinapasa nila. At para bang ang nangyayari tuloy parang nag-iingay ka, umiiyak ka, ito piso, bumili ka ng candy, nang tumahimik ka. Parang ganun lang ang ginagawa sa atin ng mga nasa gobyernong ito.